Okay, so sa may video na to, ipapakita ko kung paano ilipat yung pera nyo from Tangem Cold Wallet to KuCoin. And first na gawin natin, punta tayo sa may KuCoin. Skip. And then punta kayo sa may bottom right, punta kayo sa may assets. Yan. And then sa may top left naman, dito makikita nyo yung deposit. Pindot nyo yung deposit. And isearch nyo yung gusto nyo na cryptocurrency. Ang gagamitin ko kasi na cryptocurrency is Kaspa. So, Kas. And yan. Pindot nyo yan. And, pindutin na sa baba. Ito na sa pinakaba. Pindutin nyo yan. And, meron dito yung anong tawag nito. Itong address na to. Pindutin nyo yung copy-paste. Yan nasa gilid. Got it. Tapos, i-back nyo. After that, pumunta kayo sa may Tangem. And then, scan yung Tangem nyo. Tayo lang natin. Yung success. Okay. Tayo lang natin mag-load. Okay, so, next na gawin natin, pumunta tayo sa may Kaspa. Since Kaspa yung pinuntahan natin kanina. And mind you, dapat yung network na gagamitin nyo is Kaspa lang. Kaya kung Kaspa yung ginawa nyo na address, dapat Kaspa lang isasend nyo doon na cryptocurrency. Kapag sinubukan nyo mag-send ng Kaspa sa Bitcoin, mawawala yung pera nyo, okay? So, ang gagawin natin is, pinutin natin tong send. Yan. Tapos, sa may top naman, sa pinakataas, kung saan nakalagay itong recipient, punta kayo sa may enter address. And yung kinape-paste natin kanina sa may Kaspa, ilagay natin dyan. Ayan. Tapos pindot nyo lang yung next. And then, ang gusto ko na ilabas na Kaspa is 103. 103. Yung gusto ko ilabas na Kaspa 0.26009606. Yan. 26009606. Okay? And pwede nyo rin makita ito kung ano yung worth niya in terms sa US dollars. Ayan. So, 16.5 US dollars. Next. Tapos, ipindot nyo lang itong itong send to na sa pinakababa. Pindot nyo lang yan. Yan. Then, handaan nyo ulit yung card nyo. I-tap nyo dyan sa likod. Tapos, ilong tap nyo to. Yan. Parang, lagyan nyo lang yung card nyo dyan. Sa may likod hanggang 15 seconds. Para at least makita na na ikaw talaga may hawak ng card. Tayo lang natin yan. Mabilis lang yan. Okay. Transaction sent. Close nyo. Tapos, nakita nyo ito. Tina-transfer na. Yung 103. Nakita nyo yan. Punta tayo sa may Kaspa Explorer. Dito yung Pero kung gusto nyo na mas mabilisan, back nyo yan. Back nyo yan. Tapos, punta tayo dito sa may KuCoin ulit. X nyo yung KuCoin. Sa may top right, top left. Dito. Punta tayo dyan. Tapos, punta kayo sa may overview. Yan, asset. Sa may bottom right. Dito sa bottom right, sa asset. Tapos, punta tayo sa overview. Sa top left. And then, makikita nyo itong nasa baba ng futures. Itong parang orasan. Itong parang history. Ipindot nyo lang yan. Sandali. Tayo lang natin. Nagpa-process pa. So, ang gagawin natin is back natin. The first gagawin natin is i-refresh natin yung KuCoin. Kung talagang napaprocess na. Punta tayo sa KuCoin. Skip. Punta tayo sa may assets. Sa may bottom right. Assets. And then after nyan, punta tayo sa may overview. Sa may top left. Yan sa may overview. And then, nakita nyo itong parang history bar na to. Yung parang history. Puntahan nyo yan. And yan, kung nakita nyo, ito yung kinuha natin kanina. Yung Kaspa na 103.26009606. Ngayon, pindot nyo yan. Processing yan. Kinakailangan matapos dapat yan. Naging 1,000 over 1,000. And after that, meron tayong marireceive na notification dito na naisend na yung pera sa Tangem to KuCoin. So, hintayin na natin. Pause ko lang itong video sandali. Be back. Usually, it takes around,
10 to 15 minutes max. At least para sa akin. So, yeah, hintayin natin. Ito natin refresh. Ano na ba tayo? Saan na tayo? Ayan, 212 na. Hintay lang natin. Malapit na yan. Okay, check ulit natin. 290 na lang tayo. Okay. Pause ulit yung vid. Okay, check ulit natin. 438 na. Pause ulit. Okay, so 634 na. 10 minutes pa. Or at least 5 minutes. Okay, so 721 na tayo. Almost there. 6 minutes pa. Okay, 4 minutes pa. 4 minutes pa. Kung napansin nyo sa may top left, 2:06 na nagbabago-bago yung oras. Pinapost ko kasi yung video eh. Pero yun nga, 8:67 na. Try natin hintayin dito from now on. And 8:80. Hintayin lang natin. Pause ko na yung video para hindi kumain ng oras. Kasi papakita ko pa sa inyo kung paano mag-sell. At kung paano ipunta sa Gcash yung pera. Ayan, so 9:86 na tayo. Anytime lalabas yung notification. 994. 994. Ayan. Ito ba yun? Hindi iba. Ethereum yun eh. Almost there. Yun. Nakita nyo yung taas. Nakabas yung notification. So, tapos na. Ayan, meron pa kayong Gmail kung nakalink sa may kukoin nyo. Yan. And next na gawin natin, punta tayo sa may funding. And andito yung Kaspa na yun. Well, meron kasi ako natirang Kaspa dito eh. Kasi nag-transfer ako kanina. Ngayon, ang gagawin natin, punta tayo sa may funding. Home, di ba? Sa may top, sa may bottom right ulit dito. Sa assets. Punta tayo sa may funding. Ayan. Tapos pinutin nyo tong Kaspa. Pinutin nyo yung Kaspa. Tapos, pag napindot nyo na yan, punta ulit kayo sa may top, sa may bottom right ulit. Tapos, transfer nyo. So, yung Kaspa, ita-transfer natin siya from funding to trading. And pindutin nyo itong max para may transfer lahat. Confirm. And then, kung na-transfer na, punta ulit tayo sa may nakita nyo naman na wala na dito yung Kaspa natin. Tinransfer natin siya sa may trading. Sa may katabi ng funding, trading. So, dito na siya sa may trading. Ngayon, ang gagawin natin, punta tayo sa may trade. Sa may dito sa pinakaba. Nakita nyo to? Yung trade. Pinutin nyo yung trade. Yan. Ngayon, magsasell tayo ng Kaspa. Ngayon, pumunta ulit kayo dito. Sa may CAS USDT na to. Sa may top left. Pinutin nyo ulit yan. Katulad ng sabi ko, yung Kaspa ang gagamitin natin. CAS/USDT. Kaya CAS/USDT kasi gagamitin natin yung USDT na tinrade natin kanina gagamitin natin yung CAS na tinrade natin kanina para gawing USDT. Yun ang gagamitin natin yung Kaspa na nanggaling sa Tangem natin para bumili ng USDT. Yan. Kaya CAS/USDT. And nakita nyo itong percentage na yan. Yung percentage na yan, kayong bahala kung 25% lang. Sandali lang ha. Sandali lang. So, mali pala. Buy pala yung pinupuntahan natin. Dapat pupunta tayo sa may sell dito. Kaya nyo sinasabing insufficient balance, kasi yun nga, kinakailangan, kasi diba, ang plano natin yung magsasell tayo ngayon. Kaya punta tayo natin sa may sell. Kaya dapat color red yan. Tapos tinan nyo. Yan. Kayong bahala kung ilan gusto nyo isell na Kaspa. Sakan kasi sa sell ko na lahat. And ito, worth $34.84 siya. So, isa-sell natin yung Kaspa natin. Sell Kas. Ayan, order na ito. Merong lalabas dito. Pending order. Hintayin lang natin yan. Usually, 2 minutes lang yan. Hintayin lang natin. Tapos pupuntahin sa may order history. Hintayin lang natin na may bumili na nga natin ng Kaspa natin. Hintayin lang natin. 2 minutes max. Hintayin lang natin na merong buyer.
Ayun, so nakita nyo na biglang nawala, di ba? Ngayon, punta tayo sa may order history sa katabi niya. So, ayun. Yung 280 natin nakaspa. Kakaano lang, completed na. So, ngayon, punta tayo sa may assets, sa may bottom right, sa may assets. Ayun o. Ito na yung $34 natin na USDT. Ngayon, ang gagawin natin, since nasa trading yung pera natin, ilipat natin sa funding. Transfer natin, max, pinutin yung max ulit, para ilipat natin from trading to funding. So, ayan. Nilipat natin, nawala na sa trading, pumunta na sa funding. Pumunta na sa funding, di ba? Ngayon, punta tayo ng home. P2P ulit, sa P2P. Pinutin yung P2P. Okay. Punta tayo sa my sell. And since si crypto natin yung yung napili natin, ito yung orders niya, ang dami, 28,000 tapos 99.72% yung successful rate, sell natin sa kanya. Tapos, since gusto ko lahat, i-sell lahat, ito yung available, 2,018 pesos. So, ang gagawin ko dyan, i-all ko na. Ito yung worth niya sa peso, ito yung worth niya sa US dollars. Kaya ang gagawin natin, pinutin nyo itong sell now. Yan. Tapos, yung trading password nyo, post ko lang sandali. Okay? And pagkatapos nyo nilabas yung pagkatapos nyo nilagay yung password nyo, pupunta yan dito kaagad. Ito. Hello. Yan. Hello lang tayo. Ngayon, hihintayin natin yung seller na ibigay yung pera sa may GCash natin. Kaya buksan natin yung GCash natin. Meron tayong marireceive mamaya. Na notification sa GCash. Okay. So, nakita nyo itong laman ng GCash ko, 1,036, diba? Ayan, hintayin natin yung ibibigay niya. Details, please. Okay, hintayin natin na mabasa niya. Kung nakikita nyo sa may chat, may nakalagay na unread, diba? So, meaning hindi pa nabasa. Pero pag read, meaning nabasa niya. Kaya nga, hinihintayin natin yung seller. Huwag niyong i-release crypto hanggat hindi pa niya nababayaran to. Okay? Habang wala pang lumalabas na notification sa GCash natin, dapat may nakalagay dyan, blah 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 blah, has sent you 2,018 pesos, ganun. Katulad na nandito. Bago nyo i-release crypto. Tapos i-check nyo sa GCash nyo, i-double check nyo pa rin. Para at least, Para at least, sigurado kayo na meron na yung pera bago nyo ipindutin tong release crypto. So, kung makikita nyo dito, sabi dito, the other party must complete the payment within 26 minutes and 40 seconds. So, yan, hintayin lang natin siya na mag-make ng payment. Usually kasi mabilis, pero hindi ko lang kung ba't medyo matagal ngayon. Baka siguro may check pa. Kaya hintayin lang natin. So, ayan, nabasa niya na. Look natin, check ulit. Dito lang tayo. Hintayin natin na ma-make na yung payment. So, ayun. Na payment sent na. Ayun, nakita niyo yung screenshot niya, 2019. Ayun, ito nakita niyo itong notification, di ba? Yan. Tapos, pag tapos ang gagawin niyo dyan, ay shit, sandali. Shucks, na-back ko, sandali. Ito na. So, i-release natin yung crypto since check natin yung GCash natin. So, naging 3,055 pesos na. So, ang gagawin natin dyan, i-release na natin yung crypto. May-back ko kasi. So, ayan. I-release natin yung crypto since nakita na natin sa GCash natin na naibigay na. Press nyo yung release crypto. Yan. Tapos, check nyo tong I've received the correct payment from the buyer. Check. Confirm. And trading password ko, post ko lang sandali. Ayun. So, yun. Okay. Check na natin. Back na natin. So, yun. Tapos na. And punta tayo sa may assets ulit. Sa may top, sa may bottom right. Punta sa may funding. Ayun, wala na yung USDT natin. Sa trading, wala na rin yung USDT natin, di ba? And punta tayo sa GCash. Yun, ito na. May 1,000 na nakatira dyan. Nadagdagan ng 2019. Ayun, meron na. Ganoon kung paano tayo maglabas ng pera. Next ulit na video. Bye.